Maalala niyo si Francis Leo Marcos nung COVID, nung tinamaan tayo ng pandemic. At nagsimula siyang mag-vlog, namimigay ng truck na bigas. At kung ano-ano pa, namimigay ng milyon-milyon na pera. So, in-indirect contempt siya ng Supreme Court at pinagmulta ng 30,000 pesos. Ang penalty ng indirect contempt is 30,000 pesos fine or imprisonment or both, no? 6 months imprisonment. Pero hindi na siya pinatawan ng imprisonment dahil kalalaya lang naman niya sa isang criminal case for another complainant. Dito ang valid na gawa ni Marcos, nag-file siya ng COC, Certificate of Candidacy, before the COMELEC for the 2025 election. Yung kanyang COC ay for his candidacy as a senator. When the COMELEC declared him a nuisance candidate, no, dahil sa kawalan niya ng malinaw na political affiliation, wala siyang plataforma na sinasabi, wala siyang organisasyon, etc., nag-file siya ng TRO before the Supreme Court. At sinabi niya, nilabag ng COMELEC ang kanyang mga karapatan at ang karapatan sa due process and equal protection. Dapat daw i-lift pagka-disqualify niya as nuisance candidate. Naniwala naman ang Supreme Court sa kanya at nag-issue ng TRO. Ilang araw pa lang yung TRO, nag-withdraw siya ng kaso sa Supreme Court at inatas niya yung kanyang Certificate of Candidacy. At ang feeling ng ating Korte Suprema, pinaglaruan lang siya ni Mr. Marcos. Kaya siya ay pinatawan ng fine for indirect contempt because hindi mo pwedeng gawing laruan ang Korte Suprema, mag-file ka ng kaso at then mag-withdraw ka para lang for whatever purpose you may have.